Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na sa gustong may matutunan sa pag-uusapan natin sa ngayon, may malaking posible na ito'y mangyayari sa atin, sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa lahat ng natin. Ang paksang ito'y tinatawag na traidor kasi nga karamihang umatake na walang pasabi. Kung meron mang pasabi, binabaliwala naman ng karamihan. Nakakagulantang kung iisipin kasi karamihan sa atin ay walang handaan. Kaya kung magulat ay tulad ng biglang bumagsak na pusa sa bubong at kung umiyak ay buhos na buhos. Ang usapin natin sa ngayon ay patungkol sa barabaradong ugat sa puso natin at ito'y tawagin nating coronary arterial disease. At kapag pinabayaan ay may grand prize na naghihintay at walang iba, cardiac arrest o atake sa puso. Kaya nga, traidor. Ang cardiac arrest ay hindi po stroke at ang stroke ay hindi po cardiac arrest. Para malinawan ay huwag maging tamad sa pagsasaliksik sa mga iba't ibang impormasyon na mababasa sa kahit saang social media sources. Alamin na po natin ang mga kadahilanan sa pagkakabarado ng ugat sa puso natin. Ipapakilala ko po sa inyo ang predisposing factors o ang kadahilanan na ilalagay ang kalusugan ng puso sa sitwasyong merong pagkakataon o madaling tsansa na masisira. Ito ang mga kadahilanan ay pwedeng modifiable o pwedeng makontrol, mabago, maiwasan, at ang iba ay non-modifiable na hindi mabago, hindi maiwasan, o hindi makontrol. Una sa lahat ay ang edad at kasarian at ito po ay non-modifiable na kung saan tumatanda din ang puso at karamihan ay mga lalaki ang nagkakaroon ng ganitong problema sa magang edad kumpara sa mga babae. Pangalawa ay ang mamantikaing pagkain at ito po ay modifiable. Halos lahat ng kinakain natin ay may mantika, gisa ng gisa, puso mo'y barado na, prito pa more at ang mga mantika na yan hindi lahat natutunaw kasi nga mula umaga hanggang gabi sa loob ng 365 days per year hanggang sa ngayon ay lumalatak tayo ng mantika, lumulutang at sumasama sa daloy ng dugo hanggang makaabot sa ugat ng puso. Pangatlo ay ang paninigarilyo at ito po ay modifiable. Sa bawat hit-hit ay nabubuo ang mga libu-libong chemicals. Halimbawa dito ay ang kilalang nicotine at carbon monoxide na siyang dahilan ng pagkakadikit-dikit ng platelet or platelet clotting. Kaya nagiging malapot ang dugo at ang malaking tsansa sa pagkakaroon ng pamumuo ng dugo. Pang-apat, pag-iinom ng alak. Ito po ay modifiable, lalo na kung sumobra sa 3 to 4 bottles of beer or 3 to 4 shots of hard per day. Ito ay indikasyon na may mataas na lebelo ng alcohol sa dugo na siyang nakakapanipis at nakapagpapahina sa muscle ng puso natin. Ito ay tinatawag na alcoholic cardiomyopathy na nakakaapekto sa bawat pambubomba ng puso. Panglima, kunting physical na galawan at ito ay modifiable. Hindi nakakatulong sa pagtutunaw ng mga mantika at bad cholesterol bagkos na dadagdagan kasi nga tayo ay kumakain ng unhealthy foods na galing sa mga fast food chains o di kaya puro pa delivery foods na alam naman natin kargado sa artificial na pampalasa at preserbatibo kaya mas lalo nagkakaroon ng deposito ng mantika at taba sa puso. Stop bunking bad cholesterol and fats to our own heart. Ang pang-anim ay nag-iisang precipitating factor o ang triggering factor o ang kadahilanang paninimula sa pagkakaroon ng barabaradong ugat sa puso. Ang precipitating factor ay pwedeng modifiable o di kaya non-modifiable. Dito sa usapin natin ay hypertension ang kadahilanang paninimula at ito po ay modifiable. Ang taong may alta presyon ay merong arterial vasoconstriction or kumikipot ang ugat na artery sa puso at artery sa ibang parte ng katawan. Ang artery na ugat ay siyang daluyan ng dugo na mayroong hangin o oxygen kasama na rin ang mga nutrients. Ang vessels na ugat ay ang kabaliktaran ng artery na ugat. Kumbaga, kapag mataas ang blood pressure sa mahabang panahon, habang panahon din ang vasoconstriction. Kaya mas lalong napapabilis ang pagkakabarado ng artery na ugat lalo na sa puso. At kung idagdag pa natin ang 5 predisposing factors, ay for sure na po ang grand prize ng cardiac arrest. Ang pinakaresulta ng edad, kasarian, mamantikang pagkain, paninigarilyo, pag-iinom ng alak, lalo na kung sobra, tamad mag-exercise at hindi kontroladong alta presyon ay ang artery obstruction or ang pagkakabarado ng artery na ugat sa puso na siyang dahilan ng pagkakaroon ng kulang na oxygenated blood o ang dugong may dalang hangin na para sa puso rin at sa iba't ibang parte ng katawan. Kung kulang sa oxygenated blood ay malaki ang pagkakaroon ng myocardial ischemia o ang tinatawag na kulang sa oxygen ang ibang parte ng puso at may malaking pagkakataon na ikakamatay din ng ibang parte ng muscle ng puso. Ang pusong uhaw sa oxygen o ang pagkakamatay ng ibang parte ng puso ay nangyayari ito na hindi ho magic, bagkus na didevelop sa mahabang panahon. Ang sintomas na nararamdaman ay sa kadahilan ng apektado na ang normal na function ng puso at kapitbahay nito, ang baga. Ang maraming sintomas ay huwag nating isipin na lahat ay mararamdaman. Ito ang mga madali ang pagkakapagod, paghihina ng katawan, mabababaw na paghinga,
Hirap sa paghinga, panininikip ng dibdib, pamumutla, pinagpapapawisan talaga at marami pa pong iba. Nang dahil sa mga sintomas, malaki ang pag-asa na magpapacheck up at magpapadiagnostic tests. Ang diagnostic ay laboratory test tulad ng CBC, blood chemistry, troponin I, at ang imaging tests tulad ng X-ray, ultrasound of the heart, angiography, CT scan, MRI, at iba pa. Ang resulta ng mga diagnostic test ay tinatawag na medical diagnosis na magiging basihan sa mga medical na pag-aaruga, surgical na pag-aaruga at nurses na pag-aaruga. Ang mga medical na pag-aaruga ay ang pagpapatuloy ng diagnostic tests. Sa gayon, makikita ang bawat pagbabago ng kondisyon ng pasyente at ang bawat pagbabago ay basihan sa pagpapalit ng estratehiya. Ang surgical na pag-aaruga ay patungkol sa pagsisilip at pag-aayos sa apektadong artery at parte ng puso, samantalang ang nurses na pag-aaruga ay may tatlong klase. Isa na dito ang independent nursing intervention na hindi ho kinakailangang i-order ng doktor tulad ng bedside care, suctioning, positioning, health teachings at iba pa. Ang pangalawa ay ang dependent nursing intervention na kung saan bawal magbigay ng gamot sa pasyente na walang tamang doctor's order at iba pa. Ang pangatlo ay ang interdependent nursing intervention na mas kilala sa ngayon as collaborative nursing intervention na kung saan ang nurses na pag-aaruga ay nakakaayon sa costly effective management among health team o sa epektibong pamamaraan ng pag-aaruga na hindi kinakailangang mapresyo. Ang halimbawang masasabi ko dito ay serbisyong ibinibigay ng Mindanao Heart Center na makikita sa Southern Philippines Medical Center. Ang sintomas ay ituring natin bilang tagapagpapaalala na tayo'y abusado na. Huwag pong hintayin na ang tagapagpapaalala ay magiging delikado na. Pwede naman po tayong dumulog sa mga serbisyong pangkalusugan na inilalaan ng ating gobyerno. Kung galing bumisita sa mga health center natin at kahit papano ay may tulong tayong matatanggap maliban sa mga pusong kalusugang pangaral. Kung pababayaan natin ang tagapagpapaalala, tiyak na tiyak ang pagpapatuloy ng pagkakasira ng pusong wasak. Meron po akong diagramo patungkol sa paksa natin ngayon na coronary arterial disease. Sundan nyo lang po ang diagramo hanggang dulo para sigurado ang pagkakaintindi nito. Hanggang dito na lang po. Daghang salamat. Signing off. Bonggits.